Good day guys, welcome back to my YouTube channel. So for today video ay pakita ko sa inyo yung pagtatanggal ng ating valve at saka valve shim and then valve cup. Itong pinaka shim cup. So itong motor na to ay naka inline 4. Ibig sabihin may apat siyang piston. Ayan. Itong makina na to ay sa KS 750cc ng Kawasaki. So ayan, watch lang at ating tatanggalin na yung pinaka shim. Dito sa ating shim cup, gamit lang ako ng magnet. Ayan. Ito nga pala ay may kanya-kanyang sukat na clearance ng shim. Parang sa Rider 150. Ayan. So magnetin lang. Yun. Ayan, nandun yung shim tappet sa loob. Makikita nyo. Ayan. Ito yung sa intake. Sumasamahin lang dyan. Intake. Ayan. Oh. Ito yung shim cup ng intake. Then hiwalay naman natin yung sa exhaust. Ito yung sa exhaust. Yan. So ang pagtatanggal para ma-remove ang ating valve, matigas yan. Hindi maaari dyan yung basta papaluin kasi yun, umano yung isa. May tendency na makilo yung ating valve. Ang kailangan natin dyan ay yung ating tinatawag na valve spring compressor. Panghugot talaga yun ng valve. So ito yung kanyang loob ng intake, pinaka venturi. Port at ito naman yung combustion chamber nya. Mapapansin nyo, napaka dim na sunog. Possible na yung kanyang piston ring ay suko na din. So, hindi ko pa. Ito yun guys. Ito. Ayan. Check ko pa rin yan isa-isa kung kailangan na bang i-honing. Ayan. Apat yan. Ito guys, yung sinasabi kong tools, yung ating valve spring compressor, para matanggal ko yung bigat, yung kanyang valve lock. So dito nakalagay yung valve lock nya. Ayan, kuha tayo nung sasakto para dun sa ating valve. Ayan, parang masyadong malaki to. Okay na to, isang to. Ayan, ito yung gagamitin natin para maitulak natin yung ating valve retainer. Pag natulak yan, aangat na yung valve lock. So insert lang natin dito. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Yun. Tapos isa pantukod sa ating valve sa ilalim. Ayan. Ganyan lang yung pin niya. Okay, panoodin nyo guys. Ayan. Ganito mga master yung paggamit ng valve spring compressor. Kailangan naka-setup. Mapansin nyo dito, yan, nakatukod dun sa valve. Matigas to guys, napakatigas nito tanggalin kasi malalaki yung valve tsaka yung pinaka coil ng spring. So para matanggal yan, push lang to. Wait lang. Ayan, pansin nyo, lulutang.
lulutang yung valve lock. Kasi kinokompress natin pababa yung ito, dapat to hindi ito naikot eh. Ayun, nakalutang na. Ayan. Then mamagnetin din lang ulit natin yan para matanggal. So ayan, dahil nakalutang na, mamagnet ko lang yan. Ayan o. Gusto nyo ba? Ayun, tanggal na yung valve lock. Hirap nyan kasi malalaki ito. Ayan. Kailangan nyo lang i-save yan kasi hirap humanap ng kaparehong valve lock. Lagyan mo rin natin dito. Tanggalin natin yung isa. Oops, parang kulang pa to sa ano. Press pa natin ng konti. Yan. Ayun. Tanggal na. So, plusin natin yung tension. Huluwagan lang natin. Ayan. Ito, napakagandang gamitin ito. Kailangan talaga kapag mga malalaking unit na yung valve ay kailangan ng valve spring compressor. Kasi maaaring paluin yan. Sobrang laki, sobrang ganit. Ikot lang natin dyan. Tanggalin natin yung valve retainer. Gamitin natin ang magnet. Ito yung valve retainer. Laki. Tapos double spring pa yan. Yan. Napaka-importante ng tools na yan. Diba? Laki na spring oh. Ayan. Tigas. So yung pitch nya may tamang paglalagay ito. Hindi ito basta ini-install lang. So, kailangan dyan ay may tamang paglalagay ng spring. Ito yung baba. Ayan o. So pugutin natin yung valve. Ito dito. Ito natin yung valve. Yun. Check na natin, di ba? Hindi maliliko kasi hindi naman natin pinalo. Check natin yung pinaka steam. Medyo upod na rin siya. Yung face, patak pa. Okay pa naman. Yung valve seat, okay pa. Then yung valve guide, tingnan natin kung kakalog. Okay pa naman. Okay pa yung valve guide. Then pa. So yan, importante yung valve spring compressor. Okay.